Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Nasermonan at pinagsabihan ngayon nitong si Trillanes, itong kasamahan niya sa oposisyon na si Bam Aquino, dahil po mga kabunyog sinabi kasi nitong si Aquino, na hindi daw issue ng ating bayan ang pagpapatalsik kay Sara Duterte sa pwesto, at dapat daw unahin ang pangangailangan ng mga tao. Anyway, meron naman tama si Bam, pero mali talagang sabihin na hindi na baliwalain ang pagpatalsik kay Sara, dahil po mga kabunyog, kung mananatili pa itong brohang ito, lalong bibigat ang problema ng ating bansa, kahit sabihin pa ni Bam. Naunahin ang kagutuman, hindi pa rin ito mareresolba, hanggat mayroong Sara Duterte sa gobyerno, ang nagnanakaw sa pera na para sa ating mamamayan. Dahil po mga kabunyog, mawawala lang ang kahirapan dito sa ating bansa, kung walang kurap na opisyal dito sa ating bayan. Anyway, panoorin na po natin ang mga sinabi ni Bam Aquino at ni Trillanes. Palagi ko issue sa mga politiko, yung mga alyansa ngayon, ay parang yun po ata yung nagiging isa sa malaking bagay. Pero honestly, galing akong Zamboanga, Nueva Ecija, Tarlac, hindi siya issue ng mga kababayan natin. Yung issue ng mga kababayan natin, yung pagkain, yung kakulangan ng tulong sa edukasyon, pagkakaroon ng mga limitadong trabaho na pwede makuha, yung ayuda na hindi binibigay ng patas, yan yung mga yun yung binabanggit ng mga tao. Palagay ko yung impeachment, mahalaga siya sa mga partido, mahalaga siya sa mga politiko, pero pagdating sa taong bayan, ang hinahanap pa rin nila, yung mga tao magtatrabaho para sa kanila, yung mga issue na mahalaga sa kanilang pamilya, at mahalaga sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Well, I've already said it seems like pag umabot na tayo sa Senate, we will be a judge. At siguro yung nararapat na gawin ay maging fair, tingnan yung ebidensya, huwag pumigil sa kahit anumang partido. At siguro nga, maganda na may mga independent dun sa Senado. No? Kasi ang nangyayari, kapag may partido ka na, parang nag-judge ka na eh. Diba? Pero yung independent, kaya talaga tingnan yung ebidensya, kaya tingnan kung anong ipapresent ng prosecution sa kanong defense, nagagawa ng desisyon base sa ebidensya, hindi base lang sa politika o base lang sa kaibigan. So, maybe with this impeachment, maganda nga na may mga independent senators tayo. Yeah, ganito. Senator, diretsuhin na natin, no? Kasi ang isa sa mga nagsalita dyan recently, si dating Senador Bam Aquino, sabi niya, palagay ko issue siya sa mga politiko, yung mga alyansa ngayon ay parang yun po yata yung nagiging isa sa malaking bagay. Pero honestly, galing akong Zamboanga, Nueva Ecija, Tarlac, hindi siya issue ng mga kababayan natin. And you reacted to this. Can you elaborate on that? Una-una na-insulto kami, no? Na-insulto kami kasi we have been at the forefront nitong laban kina Duterte since 2016. So 9 years yan. Mabigat na bakbakan yan. Personal yan. Talagang binantaan ako ng buhay. Sinampahan ng kung ano-anong kaso. Hinaras kami. Lahat-lahat ginawa. Inipit. Pero kailangan tindigan yon. Ngayon, may mga kasamahan ako na nandiyan dyan sa laban niya. Nandiyan dyan sina Senator Laila de Lima, sina Senator Risa, yung Magdalo, Akbayan, yung Tindig Pilipinas, may mga ilang mga religious personalities. Kilala namin yung mga nandoon sa harap. Meron ding mga members ng opposition noon na wala sila sa forefront. And si Senator Bam was once one of those personalities. Yan sila VP Lenny. Doon lang naman sila sa likod eh. Wala sila sa forefront. So they had the luxury of taking a break o ikot sila. Kumbaga, parang they had that luxury. Kaya hindi nila naramdaman yung brunt of yung pinagagawa ng mga Dutertes. Kaya nung sinabi niya yan, hindi niya kinonsider yung naramdaman namin dun sa laban na yun. Hindi niya kasi naramdaman yun dahil nandoon naman siya sa likod all this time. Hindi natin minamaliit yung naging participation niya during the time ni President Duterte, but dun sa laban kay Duterte, talagang wala sila sa forefront.
Okay. So nakaka-insulto yung ginawa na yon, na issue to ng mga politiko kasi this is very, very important for us. It is very personal to us kasi alam namin kung ano, what the Dutertes are capable of doing. Nakita nila din yon, di ba? Patayan, grabing korupsyon, nilubog tayo sa utang, hindi marunong mamahala, talagang sindikato lang yung ginawa, yung alis go na mga skandalo na yan, yung mga fake passports na yan, POGOs, lahat na, Chinese agents, lahat yan ginawa ng mga Dutertes. Tapos sasabihin mo, issue lang ng politiko. Ngayon, kung makabalik sa pwesto yang si Sara Duterte, whether 2028 or sooner, paano yun? Ano ba to? Issue pa rin ba ng politiko ito? Yun sana sa akin, sabi ko, sana iniisip muna yung pagsalita. Ngayon, na-offend sila na bakit daw bakit daw ako nagalit. Hindi nyo ba naisip muna yun? Yung sinabi nyo kung kagalit-galit yun. Yun. Pero why do you think he said such a thing? Maraming factors, no? Okay, sige, ngayon na pinag-usapan na rin naman natin. Meron akong mga nababalitang information about the father of Senator Bam Aquino. Etong si Paul Aquino, political operator yan ni GMA. Okay? Political operator yan ni GMA. Hindi natin alam kung ano ang mga galawan yan. At di natin alam kung nakakalas na ba totally si Senator Bam Aquino dyan sa kanyang tatay. But itong mga statements ito, may pinaguhugutan ito. Kasi hindi lang naman ito naglumabas dito sa statement na ito eh. Meron pang mga antecedents eh. Kaya yun. Kaya kailangan na naming magsalita kasi the fact that he made this statement publicly, he is in a way influencing public opinion. Na parang wala ito. Hindi ito. So, kami baliktad. Ang mensahe namin, nagparali nga kami. Na ito, importante ito. Kailangan natin itong matugunan. At siya, tumatakbo siyang senador, national candidate siya. In fact, as ang first act nila kung magiging mananasyong senador is to be a senator judge. Ganun ka-importante yan. Di ba? Hindi yung mga bills na iniisip nila na ipa-file, kundi yun. Yun po yun. Could it be na baka naman he was simply talking about what he was hearing from the ground? Hindi pong pag kinausap yung mga ordinaryong Pilipinong nakakausap niya, talagang hindi sila familiar doon sa issue na impeachment and they don't care. I agree. Tumatakbo ko ng local position, talagang gut issues ang pinag-usapan. Pero yung first statement niya, anong alibay natin doon? Sabi niya issue ng mga politika yan. Anong context nun? That is it. Wala na ibang context yun. How do you defend that? Yun ang nakaka-insulto. Yun ang napaka-insensitive. For somebody like myself, na 9 years na bakbakan ito. And andun na kami. Andun na tayo sa bingit ng tagumpay. Tapos may ganyan. Aba, hindi pa pwede yun. Kaya nga nag-react din ako nung in-accommodate ni VP Leni si Sara Duterte sa bahay niya. Ano yun, di ba? Hindi ba na-consider yun? True enough, nung nakita nilang ganito na ngayon. Try doing that again, di ba? So in the end, na-vindicate din yung position natin. Iba kasi parang masyado kasing nilalayo-nize nila, nilalagay nila sa pedestal yung kanilang mga iniidolo na parang hindi na pwedeng salitaan, parang hindi na nagkakamali. Hindi, mali ito, kaya kailangan kitang sabihan, i-call out kasi na-insulto mo kami rito. So yun.
And kung hindi ako nag-hold back kahit kanino, I'm not going to hold back on anybody. Kilala naman nila ako eh. Okay. In the meantime, I remember nung binanatan niya yung pakikipagkita ni former VP Lenny kay Vice President Sara Duterte, marami rin mga kakamping movement nagalit sa inyo. Ngayon din, nung nag-react kayo dito sa sinabi ni former Senator Bam Aquino, marami rin yung nagagalit sa inyo doon sa hanay na yon. How do you respond to that? Ganito kasi, no? Ano yun? Imbis na kino-call out nyo siya para hindi na nila gawin, parang yung nagko-call out, ang kino-call out nyo, yan yung mga purists na nagka-cancel. Sa akin, it won't stop me from doing these things. Pag sa susunod na gagawin nila ulit yan, makakatikim sila ulit sa akin. Di ba? Kasi sinasabi ko sa kanila na ang pinakang mabigat na kalaban ng ating bansa, ng ating demokrasya ay ang mga Duterte. Karamihan po sa mga nagagalit sa akin, yan yung mga never Marcos na sinasabi nila, yung mga purists na mas mabigat yung gigil nila sa Marcos name than the Dutertes. So they would rather side with the Dutertes in any issue para lang masob yung kanilang ngit-ngit sa mga Marcos. Okay. Sa akin hindi yun eh. Maliwanag sa akin kung sinong threat sa ating demokrasya eh. Di ba? So pag hindi maliwanag sa kanila yun, they would be part of the problem. Okay. Masagot ko na rin yung isa sa mga binabato sa inyo na sa sobrang galit nyo naman daw sa mga Duterte, naging pro-Marcos na kayo. Ganito, sinasabi ko sa kanila, yung issues nyo against the Marcos administration, valid yan, legitimate yan. By all means, pursue that. Pero yung sa amin dito, yung mission na mawala sa mundo ng politika ng Pilipinas ang mga Duterte para hindi na sila makapagsabog pa ng lagim, yun ang mission namin. Ngayon, kung merong hahadlang dyan, may papasok dyan, kahit kakampi pa sila, pasensya na, pero, ano kayo? Ilalagay din namin kayo sa lugar. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.